Christmas is right around the corner. Anong araw na November 24? So, napakabilis ng panahon, right? So, magde-December na ulit. May tanong ako sa inyo, kamusta ang New Year's resolution nyo? Sino dito yung gumagawa ng New Year's resolution every year? Ano yun? Yung mga plano mo, ano yung mga gusto mong baguhin? Ano yung mga gusto mong gawin? Yung mga bagay na pinapanalangin mo? Siguro sa mga onliners natin, no? Most of us maybe are, having New Year's resolution every year. Now, the question is, natupad ba? Kamusta? Natupad ba lahat ng plano mo? O hanggang ngayon, drawing pa din? Hanggang ngayon, plano pa din? Or maybe hanggang ngayon ay kinukulayan nyo pa rin ang mga tropa nyo. Kinukulayan nyo pa din, no? So, may mga pangarap sa atin, or may mga pangarap tayo na ninanais, no? Sa buhay natin na gusto nating gawin. So, maybe some of us, sinasabi sa sarili natin, no, next year talaga, fitness goal ko, 50 kilos. From 60 to 50, girl. Diba? Or di kaya, next year talaga, gusto ko na talagang mag-travel around the world. Yan, sisimulan ko sa Asia. Yan. Sa Asia, and then next sa Africa, and then next sa US, and then next sa Europe. Or di kaya yung iba sa atin na nangangarap na makapagpatayo ng bahay someday. Diba? Sabi mo, next year, gusto ko na talagang masimulan yung pagpapatayo ko ng bahay, no? Pundasyon ng uunahin ko, maghuhukay na ako doon sa lupa namin. Sisimulan ko na kayo pala, huhukayin na natin yan. Diba? O di kaya yung iba sa atin, no, sinasabi sa sarili natin na, next year gusto kong makapag-ipon. Next year will be the year na makakapag-ipon ako ng first million pesos ko. Oh, amen, hallelujah. Sino nangangarap nun dito? Ako din ho, nangangarap. Hindi lang nangangarap, no? Gagawin talaga natin yan in Jesus' name. Oh? O di kaya yung iba sa atin merong pinaplano spiritual. Yan, spiritual plans natin, no? Na like, next year, God, help me to become a good servant of yours. Or next year, gusto ko itong mas lalong makilala. Gusto kong mas lalong lumalim sa iyo, Panginoon. Diba? Marami. And even at your age, kayong mga bata na nakikinig sa akin, meron din kayong mga pangarap next year. Tama ba? O sige, ano yung isa sa mga pangarap nyo next year? Isa lang. Isang matinding pangarap lang. Dali, meron akong dito. Sheng. Ano. Isa lang. Sige, Zach, ano pangarap mo? Sige, si Irish. O yun, tumaas ang grades. No? Siguro, sige, si ate. O yun, makasama buong pamilya, no? So siguro, some of us, no? Lalo na sa mga bata, no? Gusto mataas ang grades next year. Gusto maging honor student. Tapos na, Zach. Mamaya ulit. Diba? Pero yun, kamusta nga? Kamusta naman? Oh. Siguro hanggang ngayon plano pa rin. But it's okay. Kung plano pa rin yan hanggang ngayon, it's okay. Dahil ang sabi nga sa Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. So, may mga pagkakataon na yung mga plano mo ngayon, hindi pa siya nangyayari. Dahil ba mali yung ginagawa mo? May mali ba dun sa equation mo? Kulang ka ba sa panalangin o kulang ka ba sa gawa? Hindi ko po alam ang rason. But we will figure it out today. No? Now, may tanong pa ako isa. Paano kung yung bagay na ginugusto mo at alam mo namang makakabuti sa'yo, ang sagot ng Panginoon ay no. Paano? Paano? So, ngayong umaga, ang topic po natin ngayon ay pinabagatang, when God says no.
finding peace in his answer. And this lesson came from the book of 2 Samuel chapter 7. Sige po, babasahin ko na lang po yung ilang parts sa chapter na ito, no? And if you have your Bible, please open your Bible sa 2 Samuel chapter 7. So, sa 2 Samuel chapter 7, mababasa natin na gusto ni David na ipagpatayo ng templo ang Diyos. Now, sabi sa chapter 7 verses 1 to 2, after the king, which is David, was settled in his palace, and the Lord had given him rest from all his enemies around him. So, wala nang gera dito. So, ano siya, week off sa gera. So, imagine ka na naka-rest siya dun sa battle, no? So, he said to Nathan, the prophet, "Here I am, living in a house of cedar, while the ark of God remains in a tent." So, sabi niya, naka-rest day siya nun, walang laban eh. Sabi, nag-iisip-isip siya, nung nakita niya, nandito pala ako sa palasyo nakatira, pero yung ark ng Panginoon, no? Nandun lang sa tent. Nandun lang daw siya sa tent. Now, let's continue mag-jump tayo sa verses 12 to 13, no? After dito, itong pangungusap na to, no? Nangusap ang Diyos kay Prophet Nathan at sinabi dito na ang magtatayo ng templo ay hindi si David kundi isa sa mga anak nito. Now, just to give you a clear view before we jump dun sa verses 12 to 13, ano ba nangyari, no? After David consulted to Nathan, sinabi niya yung desire niya na gusto niyang mag-build ng temple para sa Lord. Sabi ni Nathan, sige, go ahead. Go ahead. Kasi mukha namang maganda eh. Ba? Go ahead lang, go lang. However, the Lord appeared to Nathan at sinabi ng Panginoon kay Nathan na hindi si David ang magtatayo ng templo para sa akin, kundi isa sa mga anak nito. And then, 12 to 13, dito na sinabi ni Nathan kung ano yung will ng Panginoon para kay David. Yung question o yung answer doon sa question or yung desire o yung will o yung kagustuhan sa Tagalog ni David. Ang sabi po dito, when your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Now, gusto ko pong maging malinaw to sa atin, no? Imagine, I want you to picture this out. King David wanted to build a temple for God, but God said that the assignment was not for him to fulfill, but for his son, Solomon, to work on. Makikita natin na maganda ang hangarin ni David. Amen po ba? Amen, di ba? Makikita natin maganda ang hangarin ng David, ni Haring David. Ngunit, iba ang kalooban, pati na rin ang timetable ng Diyos. Naranasan nyo na ba na you are praying to God and then sabi mo, Lord, gusto ko po mangyari ito. And I think this is so beautiful. Like, ang ganda-ganda niya ito, Lord. Parang napipicture ko talaga, okay to eh. Bagay to, maganda to. And then suddenly, God says, no. The answer is no. Right? So imagine yung frustration, ano yung mararamdaman nyo? O sige, pababawin pa natin. Kunwari, si Ate Eli, yan, si Coach Eli, lumapit siya sa mama niya, sabi niya, Ma, may gusto kong bilhin or gusto kong gawin dito sa bahay natin, i-construct natin itong particular thing sa bahay natin. And I think it's gonna be beautiful. Pero ang sabi ng nanay na, ay hindi, no. No daw, no. Ano kaya mararamdaman ni Ate Eli, ni Coach Eli? Siyempre sasama ang loob, right? Sasama ang loob niya. Kasi, bakit hindi? Ang ganda-ganda ng plano ko eh. Bakit hindi?
Diba? Bakit hindi? Ang ganda-ganda naman ang plano ko. Ganon din ho tayo. Madalas, ganon ho ang reaksyon natin. Especially for those people na, pasensya na po, no? Na ang tingin sa Panginoon ay laging ang sagot ay yes. Pero nakakalimutan natin na meron palang tatlong answer ang Panginoon. Yes, no, and wait. Now, how are you going to deal yung frustration when God answer no to your question? Okay? So, wala pang mali dito sa gusto ni David na mangyari. In fact, it's a beautiful plan to build a temple for God. However, hindi yun yung plano ng Panginoon eh. Sabi niya, it's not you. Hindi ikaw. Hindi sa panahon mo mangyayari yun. Hindi. Now, kahit gaano kaganda ang kalooban ni Haring David, let me rephrase it. Kahit gaano kaganda ang kalooban mo, kung hindi ito nakalinya sa plano ng Diyos, hindi pa rin ito maganda sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Amen. And if you gonna force it to happen, then later on, you will reap what you sow. And it's gonna be a whirlwind, an never-ending feeling of frustration. Kasi, finorce mo, pinilit mo. Kumbaga, nagbida-bida ka, pinush mo yung gusto mo, hindi ka nakinig sa Panginoon. Oo, maganda. Alam naman yun ng Panginoon. Oo, ang ganda ng plano mo, pero hindi nga yan yung assignment ko sa'yo. Ba't mo ba pinagpipilitan? Sabi mo sa katabi mo, may assignment kang sarili. Yun ang gawin mo. Yeah. So today, let us learn the 3 things David did while waiting for the right time and dealing God's no and waiting for the right time. And hopefully, may matutunan po tayo ngayong araw na to. So, after this conversation, may ginawang 3 bagay si Haring David. So, ano yun? Okay. Now, number 1, what did David do? Number 1 is, he seek the Lord for confirmation. Yan. So, may nais gawin si Haring David, pero sa halip na aksyonan niya ito agad, ang ginawa niya ay sumangguni muna siya kay Prophet Nathan, which is propeta ng Diyos, which is alam niya na yung wisdom ng Panginoon ay nandun sa taong yon. So, when was the last time na sumangguni ka sa Panginoon? Question lang naman po, hindi ako galit. When was the last time, viewers, onliners, kailan ho yung huling pagkakataon na bago ka umaksyon doon sa plano mo, bago mo gawin yung gusto mong gawin, is you take time, you sit down first, kneel and pray to God and ask for His wisdom. When was the last time you did that? Or masyado na ba nating nakakalimutang magtanong muna, mag-consult muna sa Diyos kasi feeling natin na it's good the plan is good, it's gonna work. It will work. I believe it will work. Right? Now, makikita natin dito sa 2 Samuel 7 verses 2 to 3, no? He said to Nathan, the prophet, "Here I am, living in a house of cedar, while the ark of God remains in a tent." Nathan replied to the king, "Whatever you have in mind, go ahead and do it, for the Lord is with you." So, nakikita natin, no? Even though King David is a king, or was a king during that time, kumonsulta pa rin po siya. So, ibig sabihin po, kahit gaano kakatalino, kahit gaano kakasmart na tao, you still need to consult yung wisdom na nagmumula sa Panginoon. If you wanted to do things right, consult it first
sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At yung wisdom na yun, magigain mo yun, of course, when you are reading the Bible. Saan pa? Of course, pag nakikipag-usap ka sa mga mentors mo. Of course, if you are open dun sa mga taong you speak the same language with, right? Kung i-open mo yun, if you just, seek wisdom from those or these people, makakakuha ka talaga ng gem dun makakakuha ka ng golden nugget dun right? Amen. Amen. Now, that's the problem of most of us, no? We're so thinking ourselves as smart, no? Parang, hindi, alam ko na to, kaya ko na to, maning-mani ito, chicken, easy peasy, lemon squeezy, diba? Pero little did we know, alam nga ba natin yung ginagawa natin? Or is it really the right thing to do? Tama? So, when David consulted Prophet Nathan, sabi nga ni Prophet Nathan, whatever you have in mind, go ahead. The Lord is with you. The Lord is with you. Yun nga lang, no? If we continue to read yung passage natin, makikita natin na even si Prophet Nathan, he was confronted by the Lord at sinabi na, sabihin mo to kay David, hindi si David ang magtatayo ng templo para sa akin. Okay? So the answer is no. It's a clear N-O. N-O. How do you spell no? Y-E-S ba? Hindi. Ang spelling ng no ay N-O. So wag po tayong malito doon, no? So ang sagot ng Panginoon kay David ay no instead of yes. So that's number 1. You have to seek the Lord for confirmation. And when we seek the Lord for confirmation, be prepared. Be prepared sa sagot ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, maging handa ka. Maging handa ka sa sagot ng Panginoon. You know what? Isa sa mga comforting truth na pinanghahawakan ko po is, when I pray, I am confident that the Lord will answer. But when I pray, I always pray to God to please prepare my heart kung ano man po yung sagot mo. Kasi it's really hard to deal yung no. Diba? Lalo na kung gustong-gusto mo yung bagay na yun. Tama po ba? Ang hirap nun, ang hirap nung i-deal, ang hirap nung labanan kasi it's between knowing what is truth and knowing kung ano yung gusto mo. It's like a battle of your heart and your mind. Tama? It's an internal battle po talaga. Wala kang ibang kalaban kundi sarili mo. Mind you, maniwala ka sa akin. Maniwala po kayo sa akin. It's a battle. It's an internal battle between you and yourself. Now, sinong mananaig? Is it your own will or your God's will? Easier said than done. Easier said than done po. But I'm telling the truth. Now, reality, check lang ho, no? It's really hard. It's really hard. However, if there's one thing po na iiwanan ko sa inyo, at siguro gusto ko rin pong natin, no? Yung truth na ito, na when we pray for God to give us a sign, also pray for your heart, to prepare your heart to accept kung ano man yung magiging sagot ng Panginoon. And that leads us to our second point, which is surrender to and trust in the will of God. Hindi madaling mag-surrender, especially sa mga taong naging normal na nila yung parang they are fighting for their lives every day. Right? May mga ganun po kasing tao parang sinubok na ng panahon. Naka-combat mode na sila lagi. And surrendering is the last thing they wanted to do. Right? Pero, basahin po natin ito. 2 Samuel 7, verses 20 to 21. What more can David say to you? For you know your servant, sovereign Lord. This is the conversation of David and the Lord, no?
What more can David say to you? For you know your servant, sovereign Lord. For the sake of your word and according to your will, you have done this great thing and made it known to your servant. Okay, so hindi ko din alam kung paano nagawa ni David ito. I'm actually amazed dun sa characteristics sa character ni David. No, even though he is a king, he is powerful, or he was powerful during his time, alam niya yung konsepto ng pagsunod. Alam niya yung konsepto ng pagtitiwala. Ikaw, alam mo ba yung konsepto ng pagsunod at pagtitiwala? Tanungin mo nga yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo, yun na lang. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang sumusunod yung katabi niyo? O yung simpleng bawal tumawid, tumatawid? Hello. Ayan, bumalik siya. Okay? So, hindi man natin maintindihan sa simula ang mga plano o ang sagot ng Diyos, no? But trusting the Lord and knowing that He knows what is best for us is makakabuti para sa atin. Amen? Ganito kasi yung nangyari kay David eh. Now, instead of being bitter, instead of murmuring, instead of saying, no, God. Attitude, no. Diba? Instead of saying, ay hindi, Lord, maganda itong plano ko. Bakit hindi? Bakit hindi? No, hindi. Instead of doing that, instead of forcing kung ano yung gusto niyang mangyari, he surrendered dun sa plano ng Panginoon. Although, di niya man magets na bakit hindi sa panahon ko ba? Natatawa ako dito sa meme na to, naalala ko lang, sorry. Ipa-punchline ko lang, bakit hindi ako makatulog eh. Sabi doon, bakit sa susunod pa ang pagyaman? Or bakit, parang gano'n, bakit sa susunod pa yung pagyaman? Hindi ba pwede ngayon? Kailangan ko na yung pera eh, gano'n din naman. Diba? Parang, wala lang. Anyway, going back, punchline lang po yung baka po kasi nakakatulog na tayo. Yeah, ayun. What I mean is, ganito kasi yung nangyari kay David, no? Na instead of murmuring, instead of saying na, hindi, gusto ko tong gawin, he entrusted God. He surrendered dun sa will ng Panginoon. No? Because he is so confident dun sa promise ng Panginoon. Confident siya dun sa promise ng Panginoon eh. Na alam niya na, sige Lord, sinabi mo na hindi to sa panahon ko at sinabi mo na ang magbibuild ng templo mo ay galing din dun sa linya ko na itatayo mo bilang hari. So, ibig sabihin, no, hindi lang pala pang short term yung nakikita ng Lord, pang long term. Amen? So kung ikaw, pang short term lang yung nakikita mo ngayon, maybe God is telling you the otherwise. Maybe what the Lord has for you is for the long term. Sabihin mo sa katabi mo, pang long term kay. Pang long term po kayo, pang long term tayo. Ang gusto ng Yan. Ang gusto po ng Panginoon sa atin is pang long-term plans. Hindi lang siya pang short-term goals or pang short-term plans. Now, tandaan po natin na hindi porket hindi nangyari sa panahon mo, talo ka na. Uulitin ko po, hindi porket hindi nangyari sa panahon mo, hello, ayan. So, nawawala ang aking mic. Hello, ayan. Hello, ayan. So, wala po. Hello, ayan. So, ulitin ko lang po, no? Hindi porket hindi nangyari sa panahon mo, ay talo ka na. Ang minsan, hindi sa'yo binibigay ng Diyos ang isang bagay,
Dahil may mas mahalaga ang misyon na kailangang gampanin at kailangan natin maintindihan yun. Okay? Ulitin ko po, hindi porket hindi nangyari sa panahon mo ay talo ka na. Minsan, hindi ito binibigay sa iyo ng Diyos dahil may mas mahalagang misyon, kang gagawin at kailangan gampanin at kailangan nating maintindihan yon. Amen po ba? Ayan. So, instead of fostering bitterness sa puso natin, instead of wasting our time questioning God, no? Surrender. Choose to surrender. Choose to surrender. Sabihin mo sa katabi mo, choose to surrender to the will of God. Yan, choose to surrender to the will of God. Dahil alam nyo po, yung mga taong nakita kong nanlaban, natokhang. I mean, it's a metaphor. Right? Yung mga taong nanlaban, laban dun sa will ng Panginoon, natokhang. They just found themselves, feeling empty, feeling drained. Kasi hindi naman yun yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Bakit ba kasi pinipilit mo? Right? If it's not your assignment, then don't do it. Don't waste your time. Don't waste your energy doing what isn't for you. And that leads us to our last point. No? So ano yung unang point natin? Ano yung ginawa ni David, ni King David, when he's dealing yung no ng Panginoon? Number 1 is, he seek the Lord for His confirmation. And then number 2, nung nalaman niya na hindi yung sagot ng Panginoon, what did he do? He surrendered to and trust in the will of God. And then number 3, ito po yung pinakamaganda dyan eh. Focus your energy on new opportunities and endeavors. So sa Tagalog, kailangan mong i-channel yung iyong energy sa ibang mga opportunities at sa ibang assignment na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. So instead of fostering bitterness sa puso natin, na Lord, why it didn't happen? Lord, bakit hindi mo sinagot yung mga panalangin ko? Lord, bakit hindi ganito? Bakit hindi ganyan? So instead of fixing our eyes and our energy to that, let us fix our energy dun sa mga opportunities na binibigay sa'yo ng Panginoon at kung ano yung mission mo. Ano ba yung purpose mo? Ha? Hindi man natupad ang plano ni David, ginamit niya ang kanyang lakas para sa ibang task na binigay sa kanya ng Diyos. Ano yun? Ang makipaglaban. David was a great warrior. He was a great warrior. And during that time, alam ng Diyos na hindi ito yung time eh. During peace, during doon sa panahon na tahimik, doon ko ibibuild yung templo. Diba? Mag-antay ka, teka lang. Teka lang. Right? For those, sige, papahapyawan ko na. For those who are waiting, I know exactly how it feels. Like you're waiting for nothing, no? Minsan magtatanong ka, Lord, may inaantay pa ba ako? May inaantay pa ba? Ba't ang tagal-tagal na itong pinapanalangin ko? Maybe you just have to calm down. Right? At pakinggan yung boses ng Panginoon. Yung still voice na nagsasabi sa'yo na, teka lang, hindi ka kasi kalmado eh. Teka lang, ang dami ko pa kasing kailangan ayusin sa'yo eh. Teka lang, diba? Teka lang, huwag kang magreklamo. No, yung sagot ko sa'yo ngayon, kasi pag yes to, baka masira mo lang. Right? O teka lang, kasi hindi ka pa prepared dito sa bagay na to. Or, wait lang, no muna to ha, or di kaya no talaga to kasi hindi ka talaga para dyan. Sisirain ka lang ng mga plano mo. Trust me.
No, nung nanonood ako ng vlog ni Tony, no, meron akong gustong sinabi niya, na sabi niya doon, sometimes, God will destroy your plans because, especially when He sees that your plan is going to destroy you. Ilang beses na nagplano ka sa sarili mo na nakita mo siya, na sige, sabi ng Lord, hindi. Sige, sumunod ka. And then eventually nakita mo yung reason bakit naghindi yung Panginoon. Meron ba kayong ganong pagkakataon? May mga ganong encounter ba tayo? Ako po kasi meron eh. Meron akong ganong encounter, no? So, a quick testimony lang, no? Sobrang desperate ko po kasi talaga maging flight attendant. Yan. And alam ng mga ka-churchmates ko doon talaga to. Oo. And ayun nga, dahil kulang nga po tayo sa height. Well, regardless of the height, kasi may mga kilala naman akong nakakapasok, no? So, nag-try ako local and international. So, nung international na, akala ko talaga nasa PBB ako. First time ko yun na parang audition yung sinalihan ko, na pumila ako ng, ang tagal nun, parang 5 a.m. pa lang, nakapila na ako dyan sa may, anong hotel to yun, sa may Cubao? Basta, doon, sa may Cubao. Ang pila dahil, sinasabi ko sa'yo, ahas. Snake na yung pila, alas 5 pa lang ng umaga, snake na po talaga yung pila. So imagine, ilang thousands, no? Thousands of young, aspiring women na gustong mag-flight attendant. Isa ako doon. Isa po ako doon. Diba? So, ang haba ng pila ko. So, ito na. So, unang screening, abutin mo yung ganyan. Dahil nga, pinagpala talaga ako sa height na unang attempt. Pak! Okay, hindi naabot. Sabi ko, sige, ano pa, second time, try mo ulit. Yung ko, parang, my eyes naka-fix dun sa price. Sabi ko, aabutin ko talaga to, wait lang. Pagka ganun ko, di talaga umabot eh. Kung ano yung kinatagal ng pinila ko, gano'n naman kabilis. Na natapos yung audition. yung recruitment. Sabi ko, naglalakad talaga ako doon pa uwi. Sabi ko, ano ba to? Parang, nababaliw na ba ako? Ano ba iniisip ko kasi? Parang, ano ba? Kasi, bakit pa kasi gusto mo dito? Naiiyak talaga ako noon. Like, parang, umuwi ako noon, naiiyak ako. Sabi ko kay mama, hindi ako natanggap. Unang pa lang. Uwi na ako, hindi ako natanggap. And then, dinamdam ko siya in short. And then, every time na nakakakita ako ng mga flight attendant, parang nagkakaroon ako ng I feel frustrated. Yan, napo-frustrate talaga ako. Kasi ko yun dream ko talaga yun dream ko talaga. And then, pandemic came, nag-close lahat, no? By the way, bago pala, yung audition pala na yon is pre-pandemic. So, hindi ko alam kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na taon. So, nangyari, nagka-pandemic, no? So, isa yung airline industry sa sobrang naapektuhan talaga. At alam naman natin yun na yung mga pilot, iba talaga sa kanila, nag-grab, ayan, di ba, nag-transition sila sa ganong trabaho. Kasi nga walang trabaho and you have to provide, lalo na kung ikaw ay provider, no? At bilang isang provider po is, kailangan ko din talaga yon. And nabalitaan ko, hindi na ako magdadrop ng name ng company, pero prestigious, airline dito sa Pilipinas, nag-lay off talaga sila ng thousands employees, thousands, even pilots, FA. And sabi ko, Lord, ang galing mo. Kasi siguro kung nakapasa ako doon, isa ako dito sa mga naka-lay off ngayon, wala akong trabaho. Right? And then mind you, nung pandemic na po yun is, nasa BPO industry po ako And then yung BPO is isa siya sa mga blessed
industry na hindi tumigil. Kumbaga, nag-prosper pa nga during the pandemic kasi yun lang yung nag-ooperate and then virtual yung transaction no? So, to make the long story short, na-witness ko yun na most of the times, God's no will protect you from destruction. Yung mga unforeseen distraction mo. Kasi hindi mo nga nakikita Ito lang naman yung nakikita natin, di ba? Aminin natin yon. Hindi natin alam ang lahat. Right? And God knows everything. Kasi ang tingin niya is bird's eye view. Pag sinabi pong bird's eye view is lahat ng anggulo nakikita niya yan. Right? And when we trust in the Lord, when we focus our energy dun sa mga bagong opportunity na ibibigay sa atin, you will see kung gaano kaganda yung plano ng Panginoon. You will appreciate yung no ng Panginoon na masasabi mo na, kaya pala hindi. Kaya pala, akala ko siya na. Hindi pala. Diba? Laban na laban ka Laban na laban ka Gustong-gusto mo siya na Sabi nga ng Lord, hindi nga Push and pull kayo ng Panginoon. Oo? Hindi. Oo? Diba? Push and pull kayo ng... Well, actually, ikaw lang yung nagpo-push and pull. Kasi ang Lord steady sa sagot niya na no Ikaw lang yung hindi makatanggap ng sagot ng Panginoon. So right now, if you're still struggling to accept yung no ng Panginoon, these verses or the Word of God is reminding us to focus our energy dun sa mga bagong opportunity. Kaya tayo na-frustrate kasi ito lang naman yung alam natin Try to shift your perspective dun sa perspective ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, tingin ka dun sa tinitignan ng Panginoon para sa'yo. Tingin ka dun sa tinitignan ng Panginoon para sa'yo. And you will see the beauty of life. And that's when you begin to live your life purposefully. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, live your life purposefully. Yan. Live our lives purposefully. Ganon din po sa ating mga nanonood, no? Live our lives purposefully. Sinarado na ng Panginoon yung chapter na yan because He has a good reason. And then let go of the things na sinabi ng Panginoon na hindi para sa'yo. Let go. Let go. Sabi mo sa katabi mo, let it go. Let it go. Let it go. Yan. Amen? Now, mamaya, pag uwi natin, or mga nanonood, no, mamaya, after this, ask yourself, ano nga bang pinapagawa ng Lord sa akin? Ano nga ba yung pinapagawa ng Lord sa akin? Saan nga ba ako nilalagay ng Panginoon? Madalas ito yung nami-miss out natin right? Madalas ito talaga yung nami-miss out natin. Ang tanong ano ba yung pinapagawa ng Panginoon sa akin? And, mahirap man pong sabihin or nakakalungkot mang aminin, pero lahat tayo is, when God says no, ang initial reaction talaga natin is magalit. Right? Or magtanong, bakit ganito, bakit ganyan? Now, instead of that, yun nga, focus our energy on the new opportunities and endeavors. Now, kapag wala ng kapaitan ang ating mga puso, nagiging handa na tayo na gampanan ang ibang mga gawaing ipinagkakatiwala sa atin. Amen po ba? Now today, God is telling you, let go of the bitterness. Let go kung ano man yung mga frustrations na nararamdaman mo. Hindi yan para sa'yo. Hindi yan para sa'yo. Na kahit gaano man yan kaganda sa paningin mo, kung hindi naman yan maganda sa Diyos or hindi yan naka-align sa will ng Lord para sa'yo, you have to learn how to let it go. You have to learn how to let it go. Right?
Yan ang maganda sa mga hindi nagtatanim ng frustrations, ng bitterness sa puso nila. Ano yung kinagandahan nun? Nagkakaroon tayo ng wisdom. Nagkakaroon tayo ng wisdom. Nabubuksan yung isip natin, nabubuksan yung mga mata natin. No? Nasi-shift yung perspective natin at naka-align siya doon sa will ng Panginoon. Ano ba yung pinapagawa sa akin ng Panginoon? And when we let go of that feeling, yung bitterness, frustration, anger, or kung ano pang mga negative emotions na yan, no, that's the time na lalakaran mo kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Amen? Maybe, right now, mahirap para sa'yo is because hindi mo pa siya totally tanggap. Oh, now, I am praying for each and every one of us na bigyan tayo ng Panginoon ng peace of mind to let it go. Kung ano man yung mga bagay na tinuldo ka na ng Panginoon para sa atin. Amen? Now, in conclusion, let us remember these things. Everything happens at the right time, for God's will is always perfect. Embracing God's no teaches us to trust His timing and accept His wisdom. Hindi ho madali. Hindi mo madali. Because it's a battle between you and yourself. It's a battle between your mind and your heart. But it's gonna be worth everything. It's gonna be worth it. Kasi magkakaroon ka ng wisdom na nanggagaling sa Lord. And when we accept the truth, and when we embrace kung ano yung sagot ng Panginoon, no, that's the time we will start living our lives purposefully. Amen? Sige po, let us stand. Ano yung mga bagay na alam mo naman kung ano yung sagot ng Panginoon, pero hindi mo pa siya matanggap kasi hindi pa handa yung puso mo. Maybe this is the time that God is telling you, my child, let it go. My child, let it go kasi hindi yan para sa'yo. I have something greater for you. I have something more beautiful for you. And when you accept this, my child, you're gonna start living your life purposefully.